Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga kabayan, komentuhan po natin mga tambay. Nagagalit po ang mga buhaya, umano. Ang crocodile farm ay nagagalit po dahil po in-Indian po sila at no show. Mga kabayan, no show sa hearing po ng ethics committee. Ito pong si representative o si Congressman Kiko Barsaga, ang representative po ng isang distrito sa Cavite. Mga kabayan, at masamang-masama po ang loob ng mga buhaya umano, ang matatandang buhaya sa ating bansa umano. Masamang-masama loob. At plano na naman nila, dahil sa ginagawa po ni Kiko, ay plano na naman po nila na ito ay suspindihing muli. Yan naman po ang inaasahan natin dyan, mga kabayan. Gusto nga nila, mawala na yan, masibak na eh. Hindi po ba? Pakinggan po natin mga tambay. Ito pong mga matatanda o matandang buhaya umano. Wala siya talaga. Sinadya niyang hindi pumunta kasi meron siyang post, I think 3 days, 4 days ago, na talagang i-ignore niya yung committee hearing. So, isa yun sa naging basehan namin na pero nakatanggap siya, I think, twice na summon or invitation from the Committee on Ethics. Same with me. No-show si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga sa pagdinig ng House Ethics and Privilege Committee ngayong araw, kaugnay ng reklamo laban sa kanya. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, tila sinadya ng batang kongresista ang hindi pagsipot sa naturang hearing. Nauna nang nag-post sa social media si Barsaga na babaliwalain niya ang pagtawag sa kanya ng komite. Para kay Representative Valeriano, hindi na bago sa kanila ang ugaling ito ni Barzaga, lalo na at ganito na rin ang ipinakita nito sa nakaraan pang mga hearing ng Ethics Committee. Ugali niya yan, kung matatanda niya, una suspension niya, parang 3 to 4 times kami nag-hearing. Isang beses lang siya dumating at yung merong hearing na lahat kami, gumising nga na maaga to attend the hearing. Respetado namin yung Committee on Ethics. Pero ang sagot niya, kaya hindi siya dumating kasi nagbi-video game siya. O nagko-computer siya, napuyat siya. So yun, makikita mo yung pattern na nilalaro niya yung sitwasyon. And I hope na maging aral sa kanya to. Samantala ibinahagi ni Manila 2nd District Congressman Valeriano na maaari nang bumalik sa trabaho si Congressman Barzaga dahil tapos na aniya ang 60-day suspension nito. Ngunit ayon sa mambabatas, maaaring magkaroon muli ng panibagong suspension order laban kay Barzaga o posible na kung maaaprubahan ng komite ay tuluyan itong maaalis sa posisyon. I hope na yung request ko na for another 60-day suspension katiga ng committee. So siguro malalaman natin tomorrow kasi merong order ang plenary sa kanila na to assess and after that submit the recommendation of the committee. So by tomorrow nangako naman sila na gagawin nila dahil immediately o forthwith, di ba? At malalaman natin kung natuloy yung 60-day suspension or baka expulsion. I do not know kung ano magiging wisdom ng Committee on Ethics. Paliwanag ni Valeriano, kasama sa tinitingnan ng Ethics Committee ay ang naging asal ng kongresista habang ito ay nasa ilalim ng 60-day suspension. Lahat ng mga action niya regarding nung during his 60-day suspension. Kasi klaro naman yun, may kulatilya yung yung suspension niya with a stern warning na repetition of that magdidel sa ulit ng another penalty. Actually, ang nakalagay ron, severe penalty. So I do not know kung maayos 60 days or expulsion dahil severe di ba? Mas malala dapat doon. Panawagan ni Congressman Valeriano sa mga bata o bagong mambabatas gaya ni Congressman Barzaga na huwag gawing laro ang trabaho o ang pagiging mambabatas dahil hindi aniya ito tama. Ito ay kahit pa sa kabila ng iba't ibang isyu ngayon sa Kongreso. Yan mga tambay, yan. Payo ni Valeriano mga tambay ng congressman po at representative po ng distrito ng Maynila. Mga bayan, wag daw pong gawing laro. Mga bayan, wag gawing laro ang pagiging congressman o sinasabi pong pagiging politiko. Huwag gawing laro. Kailangan seryoso ka. Katulad po nila. Seryoso po sila.
Kaya nga po massive ang korupsyon ng mahigit 3 taon. Lalong-lalo po ng 19 Congress at papasok pa ang 20 Congress. Ganyan po ang kailangan po kasi politiko sa panahon po natin ngayon. Kailangan po seryoso ka. Seryoso, hindi ka kailangan nagbi-video game. Ang tinututukan mo ay pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya nga po nagmukha na po sila mga baboy umano at nagmukha na mga buhaya umano. Nagsitanda na po sila dyan. Dahil nga po sila po'y seryoso. Seryoso po sila sa trabaho na pagnanakaw umano sa pera ng taong bayan. Hindi kaya? Diyan na po sila inugatan at ang karamihan pa'y nagkamatay na diyan. Hindi po ba? Ilan na po ba natotodas diyan sa kapangyarihan? Hindi po ba? Nung nakaraan, di ba? Nakaraan taon, sino-sino po ba yung mga namatay? Si Lagman, tumanda na riyan. Si Yakop, hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni Cara David, marami pa raw susunod sa kanyang mga wish. Lalong-lalo raw po yung mga magnanakaw. Sana hindi kasama si Valeriano doon sa wish ni Cara David at hindi naman po siya magnanakaw. Lalong-lalo po pag siya tinanong nyo. Tanungin nyo po si Congressman Valeriano. Magnanakaw ka ba, Congressman? Aba, hindi. Magagalit pa sa iyan. Hindi yan magnanakaw. Tapat na politiko yan. Tapat na lingkod bayan yan ng taga Maynila. Yang congressman na yan. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi nga po ng matatanda, kailan ba umamin na magnanakaw? At kailanman hindi magsasabi ng totoo ang sinungaling. Sinungaling nga Hindi po ba? Kaya alam na naman po ni Kiko Barsaga, kaya nga inindiyan sila Ano pa silbi ni Kiko Barsaga kung pupunta siya dyan sa ethics? Dyan sa ethics committee nila. Dyan sa sinasabing hearing. Planado na rin naman nila. At mismo si Valeriano, nahuli sa sariling bibig niya na meron na rin siyang ipinail na panibagong suspension at baka mauwi pa sa tuluyang pagsibak kay Kiko Barsaga. Bakit mo pa pupuntahan? Planado na nila lahat, scripted na. Kahit pumunta ka doon sa hearing, hindi naman mababago na yung mga script at ikaw ay tuluyan na ipasususpindi muli at baka pag minalas-malas ka pa ay hindi ka na magiging congressman. Sisibaking ka na. Hindi ba? Ano pa silbi para puntahan mo sila? Hindi po ba? Pero hanggat hindi pa nangyayari yan, ay nakabalik na po si Kiko Barsaga. Pero pinipilit po ni Valeriano na maipush po sa lalong mabilis yung pinail po niya na another 60 days suspension. Minamadali na raw po nila yan. At baka daw po matuluyan pa si Barsaga. Pero habang hindi pa po lumalabas yan, ay nakabalik na po at tapos na po ang suspension ni Kiko Barsaga. Yung kanyang 2 buwan suspendido at walang sweldo. At diyan kahanga kay Kiko Barsaga dahil siya po ang kanya pong pastime o ang kanyang libangan ay maglaro sa computer. Ito kayang matatandang buhaya. Tanong natin, ano kaya ang libangan nila? Ano kaya libangan nila sa Kongreso? Naglalaro po ba sila ng computer? Mga bayan? O nagnanakaw sila sa pera ng taong bayan? Hindi po ba? Nagtatanong na si Kamanong. Kasi napakahirap pong paniwalaan itong mga matatandang buhaya hanggang hindi nila binubuksan ang mga libro nila. Yan po ang hamon ni dating Pangulong Duterte sa kanila nung hindi pa ito na ipapatapon at nakikidnap nila umano. Di po ba? Kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte yan, yang institusyon na yan ay pinakaraten, pinakabulok at pinakakurap na institusyon sa ating bansa. Yung 2 raw po yan, yung Kongreso, ayon sa dating Pangulo na pinatapon at kinidnap nila umano dahil sa politika. Hindi po ba? Kaya dito, mas bilib, katulad ni Kamanong, mas bilib ako kay Kiko Barsaga kaysa rito sa matatanda na mga politiko sa ating bansa na puro pahirap ang ginawa sa ating bayan. Hindi po ba?
Puro korupsyon ang issue nila. Samantalang si Kiko Barsaga ay wala pang issue ng korupsyon. Samantalang sila, isang damuka lang issue nila ng korupsyon, lalong-lalo ng 19 Congress. Tapos ngayon, sasabihin mo na huwag tularan si Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga wala pang ginagawang masama. Samantalang kayo, pinagtatakpan nyo at nagkakampi-kampihan kayo para hindi kayo maimbestigahan sa mga pinagnanakaw nyo sa taong bayan. Pati ang inutang na kami magbabayad ay nawala na parang bula yata. Hindi kaya? Parang flood control lang. Nawala na parang bula. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, si Kiko Barsaga. At yan, matalino po si Kiko Barsaga. Matalino po. At alam niya na siya po ay pinagkakampi-kampihan ng matatandang buhaya. Dahil nga po na-expose sila. Nakakahiya po kasi ang nangyari sa kanila. Isang bata at isang bagitong congressman ang nag-expose pa sa isang damukal at massive at sindikatong korupsyon na pinagagawa nila dekada na umano. Isang Kiko Barsaga lang po ang naging katapat nilang lahat. Dahil na-expose po sila, lalong-lalo po ngayon, may social media. Hindi po ba? Ngayon, kung sasabihin nila na hindi sila magnanakaw, ipakita nila ang kanilang libro. Buksan nila ang libro nila magmula nung sila'y maging congressman. Gaano nakalaki ang kanilang nakuhang pera, pondo sa bayan at saan ito napunta, mga kababayan. Kailangan po yan ipakita nila. Kung hindi, patuloy po ang taong bayan na magsasabi na magnanakaw at kurap kayo umano. At patuloy rin natatawagin kayong mga buhaya kayo umano. At crocodile farm na tinatawag ni Kiko Barsaga. Mabuhay ka, Kiko Barsaga. At ingat-ingat ka. Ingat-ingat ka dahil pinupuruhan ka at pinupolitika ka ng kapwa mo, congressman, dyan sa tinatawag mong House of Crocodile. Ingat-ingat ka. Maraming salamat din po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po at thank you po sa nagbibigay po ng biyaya. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, si Gayat Shena, si Balance Vision TV, si Annie Jo, ako si Pilam, si Kingston ng Hong Kong, si Jesus Valdepena, si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. At ingat at mga kabayan, God bless po sa inyong lahat. God bless po at ingat-ingat po tayo. At tiis-tiis lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye.